second fever. At para sa nangunguna sa news and information sa umaga, nood lang ng Unang Hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Gaya ng bagyong Ondoy, sa pagtama ng bagyong Pedring, maraming tahanan, ari-arian at mga sasakyan ang nalubog na naman sa baha. Ang tanong, pwede ba ipa-insure ating mga ari-arian laban sa flood damage? Yan po ang aalamin natin sa Commissioner ng Philippine Insurance Commission, Honorable Vida Chong. Tinatry kong das ganun din. Hello po, Ma'am Vida. Good morning po. Welcome po sa Unang Hirit. Yeah. Ma'am, ang madalas po alam ng mga kababayan natin yung insurance kapag nasunugan ka na ba yung fire insurance. Ngayon po ba pwede ba yung flood insurance? Meron din tayong flood insurance. Paano po yun? Hiwalay po ba siyang kinukuha o binibili? Pwedeng kung bumili ka ng fire insurance, sasabihin mo, gusto ko rin makover against flood or typhoon or earthquake. All right. Sasabihin mo sa agent mo. Pwedeng isa-isa lang or pwedeng lahat ipasama mo nun. Tapos every time mag-a-add ka, kunwari, dagdagan mo ng flood, dagdagan mo ng earthquake, dagdag sa premium sa po premium, yun. tama yan. Oh. Ganun, oo. So kung kaunti ang coverage mo, fire lang. Yes. Para sa fire lang ang premium na i-compute para sa'yo. Kasi ma'am, maraming nagulat ngayon kasi mga ibang lugar na dati, kunwari, hindi naman binabaha, bigla nakaka-experience ng baha. So wala silang provision for like flood insurance. Exactly, oo. So you would suggest po ba nowadays, ma'am, maliit lang po ba yung dinadagdag usually sa premium ng fire insurance pag nagpapadagdag ka ng flood or earthquake? Depende. Kung flood and earthquake, mga doble pa. So, doble pa. In other words, kunyari, ang premium 570, kung 500,000 worth of property, yung property mo. Pagka kumuha ka ng fire insurance, ang mga premium mo dyan, mga about 600. 600 pesos, all right. So, when you get an additional cover, kukuha ka ng flood insurance, typhoon, earthquake, mga 1,200 plus ganyan. Halos doble talaga. And you're talking about the amount, yung kunwari, yung na-mention niya as an example, yung 500,000, that's the worth of the building and ari-arian sa loob o magkahiwalay na naman din yun? Ayan, magkahiwalay. Oh. Yung building lang, i-compute ka ng premium mo. Okay. Kung gusto mo isama yung contents, dadagdagan din ang premium para sa contents din. All right. Ano po ba yung mga dapat namin tandaan kapag ipapa-flood insurance yung mga bahay, pati na rin yung sasakyan? Para sa bahay, siyempre, dapat mag-decide ka kung building lang ang gusto mo. Tapos kung sa contents, isasama mo, dapat ma-identify mo ano ba ang gusto mong i-cover sa contents. Siguro yung mga mahahalagang ari-arian mo, appliances, dapat ma-identify yun sa policy. Para pagka nag-claim ka, walang masyadong tanong-tanong. So, hindi pwedeng kunwari sabihin mo lang na kunwari, gusto kong i-insure in my personal computation, laman ng buong bahay ko na mga gamit is 1 million. Hindi pwedeng ganun. Kailangan ilagay ko ang mahalaga dun, kunwari, ref or what. Ano ba yung, tsaka yung value. At tsaka yung value. Din yun. Ay, di matagal din po yan Hindi, gawin. depende naman sa iyong agent na. Kasi dahil sila sanay na, madali naman silang makapag-estimate. Madali na for them. So yung mga majors lang, kunwari, valuables mo in terms of cash in the house, may ganun ba? Or jewelry, ganyan? Jewelry, usually, ano yan, excluded. But you have to get another coverage. Insurance na naman. For the jewelry. Ano yung usually na ina-itemize? Pag kunwari, magpapaspecifics ka dun sa loob ng bahay? Books, for instance, kunyari mga low books mo, pwede mo yung yung iyong appliances. Opo. Yung may mahalagang appliances ka. All right. Yung mga yun. So ma'am, would you suggest that nowadays, seeing na marami tayong mga calamities na tumatama dito sa Pilipinas, na it's wise for people to invest in yung ganyan protective insurance? Yeah, that's true. Ang insurance ay mahalaga sa bawat isa. Regardless na kung mayaman ka or hindi ka naman masyadong nakakaangat, mas lalo mo nga kailangan yung insurance. Oo nga, no? Kasi mayroon namang produkto ng insurance na angkop sa pangangailangan at sa kakayahan ng pagbili mo ng premium. Yes, kasi kung kunwari regular employee ka, yung bayan mo siguro mga maliit lang din, di ba? Doon kumpara doon sa may business, ano? Linawin lang po natin, tama po ba na hindi porke may comprehensive insurance kayo sa sasakyan, covered na kapag binaha. Iba ba yung comprehensive doon sa merong acts of
nature. O, tama yun. Ang acts of nature, iba dun sa comprehensive. Although, yung mga iba, sasabihin nila, comprehensive ng insurance ko, kaya may acts of nature na Yes, ako. hindi pala. Lilinawin natin dun sa agent. At titingnan natin dun sa ating policy. Alright. Meron bang nakalagay dun na acts of nature included? Yes. Kasi pagka comprehensive coverage, usually, yung property damage, third party, and then yung bodily injury. Okay. In addition to the third party liability. Yun ang comprehensive lang. Oo. Dati nga, noong unang panahon talaga, nung bago yung Ondoy, yung acts of nature na yun, magkano lang yung dinadagdag mo? Yung mga 1,000 lang yata, 500 lang, kasi parang hindi siya nai-imagine na mangyayari. But after Ondoy, nagbago na po That's ang true. rates ng acts of Naging nature. eye-opener para sa atin lahat. Opo. Lalo sa Metro Manila. Opo. Na important siya. Nako, maraming salamat po.